A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam at mga kaibigan na hindi pa Muslim, sa gabing ito ang aking tatalakayin ang Zakatul Fitr. Ang papuri ay ukol kay Allah, ang Panginoon ng mga nilalang. Ang pagpapala at ang pangangalaga ni Allah ay makamit ng propeta nating si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng lahat ng mag-anak at mga kasamahan niya. Ito ay isang maikling paglalahad ng mga patakaran ng Zakatul Fitr at Idul Fitr na nalalakipan ng patunay bilang pagbimithi sa patnubay ng propeta sallallahu alaihi wasallam bilang pagsunod sa sunna niya. Ang hatol kaugnay rito, ang Zakatul Fitr ay sinatungkulin sa bawat Muslim, matanda at bata, lalaki at babae, at malaya at alipin, batay sa hadith ni Ibn Umar radhiyallahu an na nagsabi, isinatungkulin ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ang Zakatul Fitr sa lalaki at babae, sa bata at matanda na mga Muslim. Ipinag-utos niya na ibigay ito bago lumabas ang mga tao papuntang sala. Itinala ito ni Imam Al-Bukhari. Isinasatungkulin ito sa Muslim kapag may natagpuan siyang pagkain, lalabasin, kakainin niya at ang pamilya niya sa araw ng Eid at gabi nito. Ibibigay niya ito para sa sarili niya at para sa sinumang inuobliga siyang suportahan niya ng mga Muslim gaya ng asawa at anak. Ang karapat-dapat ay na ibinigay nila ito para sa sarili nila kung makakaya nila dahil sila ang pinagtutungkulan nito. Tungkol naman sa sanggol sa tiyan, hindi kinakailangang magbigay ng Zakatul Fitr para rito dahil sa kawalan ng patunay niyon. Ang naisalaysay ayon kay Uthman radhiyallahu an na siya raw ay nagbibigay ng Zakatul Fitr, ang isnad niyon ay mahina. Ang hatol kaugnay sa pagbibigay ng halagang katumbas, hindi nakasasapat ang pagbibigay ng halagang katumbas nito. Ito ang sabi ng pinakamarami sa mga pantas dahil ang pangunahing panuntunan sa pagsamba ay ang pagbatay sa teksto. Hindi na pagtibay buhat sa propeta sallallahu alaihi wasallam o isa sa mga kasamahan niya na siya ay nagbigay ng halagang katumbas nito. Nasabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang magdala ng bagong aral sa utos naming ito na hindi namin bahagi nito, ito ay tatanggihan. Ang kadahilanan ng pagbibigay ng Zakatul Fitr ang nasaad sa hadith ni Abdullah bin Abbas radhiyallahu an na nagsabi, isinatungkulin ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ang Zakatul Fitr bilang pandalisay para sa pag-aayuno mula sa walang kabuluhang pananalita at mahalay na pananalita at bilang pagkain sa mga dukha. Ang sinumang nagbigay nito bago ang Salatul Eid, ito ay isang zakah na tanggap. Ang sinumang nagbigay nito matapos ang Salatul Eid, ito ay isang sadaqah kabilang sa maraming uri ng mga sadaka. Itinala ito ni Abu Dawud at Ibn Majah ng may sanad na maganda. Ang uri ng kinakailangang ibigay rito ang pagkain ng mga tao tulad ng datilis o trigo o bigas o iba pang pagkain ng mga tao. Nagsabi si Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kami noon ay nagbibigay sa araw ng Eid al-Fitr noong panahon ng sugo ni Allah ng isang sa ng pagkain. Ang pagkain namin noon ay ang trigo. Ang sugo ni Allah ang pagkain namin noon ay ang trigo, ang pasas, ang kiso at ang datilis. Itinala ni Imam Al-Bukhari. Ang oras ng pagbibigay nito, isang araw o 2 araw bago ang Eid, gaya ng ginagawa noon ng mga sahabi. Ayon kay Nafi na alila ni Ibn Umar radhiyallahu an, ito ay nagsabi hinggil sa sadaka ng kusang loob. Sila noon ay nagbibigay bagong 1 araw o 2 araw bago ng Eid al-Fitr. Itinala ito ni Al-Bukhari sa ganang
kami kay Abu Daud na may tumpak na sanad. Nagsabi siya, si Ibn Umar noon ay nagbibigay nito isang araw o 2 araw bago ang araw na iyon. Ang huling sandal ng pagbibigay nito ay bago ganapin ang Salatul Eid, gaya ng naunang nabanggit sa hadith ni na Ibn Umar at Ibn Abbas radiyallahu an. Ang sukat nito isang sa mula sa bawat Muslim batay sa naunang hadith ni Ibn Umar. Ang sa na tinutukoy rito ay ang sa ng mga mamamayan ng Madina dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay gumawa ng pamantayan at tinatakal gamit ang pantakal ng mga mamamayan ng Madina gaya ng nasa hadith na sinabi ni Umar radiyallahu an. Nagsabi ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, ang pantakal ay ayon sa pantakal ng mga mamamayan ng Madina at ang timbang ay ayon sa timbang ng mamamayan ng Makkah. Itinala ito ni Imam Abu Dawud at Imam An-Nasai ng may sanad na tumpak. Ang sa ay kabilang sa pantakal, kaya kinakailangang ayon sa sukat ng nasa panahon natin, ito ay katumbas ng 2.5 kilogramo. Ang pinakaligtas na ibigay ay 3 kilogramo. Ang mga karapat-dapat na tumatanggap ng Zakatul Fitr, sila ay mga maralita at mga dukhang Muslim, batay sa naunang hadith ni Ibn Abbas radiyallahu an bilang pagkain para sa mga dukha. Pansinin, isang kamalian na ibigay ito sa hindi mga maralita at mga dukha gaya ng umiiral na kaugalian ng ibang mga tao ng pagbibigay sa Zakatul Fitr sa mga kamag-anak o kapitbahay o sa paraang pagpapalitan, gayon hindi sila nagiging karapat-dapat dito. O ibinibigay ito sa mga takdang pamilya sa bawat taon nang hindi tinitingnan ang kalagayan ng mga pamilyang iyon, kung sila ba ay karapat-dapat sa Zakatul Fitr o hindi. Ang lugar ng pagbibigay nito, ibinibigay ito sa mga maralita ng lugar na kinaroroonan. Ipinapahintulot din na ilipat ito sa ibang bayan kung kinakailangan, ayon sa matimbang na pahayag ng mga pantas, dahil ang orihinal na panuntunan ay ang pagpapahintulot, walang nagpagtibay na hayagang patunay sa pagbawal sa pagpigil. Wa sallallahu alayhi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض. نحن بكم.